isipin mo munang mabuti para. If natenga ba ako ng ilang buwan? If halimbawa, if natenga ba ako ng 5 months? May pera ba akong mahahawakan? May pera bang tutustos dun sa 5 months na yun? If ever na halimbawa, meron kang pamilya na sinusuportahan. If ever na meron kang anak na sinusuportahan, isipin mo muna yan. Kailangan mong mapagtali-tali yan bago ka mawala ng trabaho. Yan yung best side na dapat na gagawin mo. So yun guys, magandang araw, magandang buhay na naman para sa ating lahat. And syempre para to sa mga aspiring na gusto na naman magpunta dito sa Japan. May isang tanong, Sir, pasagot naman po. Paano po kaya nagtatrabaho ako sa Manila? Then balak ko mag-apply sa Japan, mag-aaral. Paano kaya ang gagawin ko? Tama ang naisip mo. Isipin mo munang mabuti kung ano yung desisyon na pupuntahan mo. Isipin mo munang mabuti yung sitwasyon na papasukin mo. Ganito yung diskarte na gawin mo. 2 Pilipino ang uri na meron sa Pilipinas. Una, yung nagtatrabaho lang. Wala lang. Magtatrabaho. Trabaho lang. Yung pera niya kinikita para lang sa kanya. Una yan ha. And syempre yung pangalawa, ito yung tao na may sinusustentohan na pamilya. May pamilyang binubuhay. Ikaw ba? Para sa'yo, nasan ka dun sa dalawa? Hindi ko alam eh. And if ikaw yung una, madali lang yung buhay mo. Madali yung journey mo makapunta ng Japan. Kasi isipin mo, nagtatrabaho ka lang, walang pupuntahan yung pera mo, iniipon mo lang, di ba? Kasi once na mag-apply ka sa papunta ng Japan, sobrang dami mong perang bibitawan. Kaya para sa'yo, number 1, money is not a problem for you. Di ba? Kasi kaya mong ibigay yung kailangan mo. Kaya mong suportahan yung kailangan mo. And if ikaw naman yung pangalawa, ayan, pareho tayo. Parehong-pareho tayo. Ganyan-ganyan yung problema ko dati. Tama yung desisyon mo. Ganito para, totoong buhay yung ikakwento ko sa'yo kung paano ako nakapunta ng Japan. Simulan natin sa simula. Mayroon akong kaibigan, si Marvin. Si Marvin pare. Marvin na nasa Okinawa. At meron din ako isang kaibigan, si Joshua, nasa Toyota. Alam mo nangyari? Dumaan si Joshua. Nakita ko sa hangin na naghahangin ako ng gulong eh. Uy pre, ikaw pala yan. Pre, pahangin akong gulong. Dati kong kasama sa shop yun. Mekaniko din. Pre, pahangin akong gulong. Sige. Hangin ko siya. Sabi ko, pre, apply tayo papuntang ibang bansa. Huwag lang Saudi. Baka mapuwitan tayo dun. Tawanan kami. O sige, saan mo ba gusto? Prospect ko Japan agad o di kaya Canada, sabi kong ganyan. O sige pre, hanap tayo. That time pala, meron na siyang balak talaga mag-Japan. Meron na rin siyang alam na agency. And si Joshua talaga yung unang nagturo sa amin ng agency na to, which is si Sanko. Si Sanko nga pala guys, kung hindi ninyo alam, meron tayong video nito and i-click na lang ninyo dyan kung ano yung requirements nila and also yung job hiring nila. Every month nagpapalit sila ng job hiring. Contact nyo na lang sila. Nandyan lahat yung information about kay Sanko sa video na yan. And ito na nga. Nag-uusap kami ni Marvin. Pre, apply tayo pre. Nakausap ko si Joshua. Nagpahangin ng gulong eh. Usap kami. Oh, saan tayo? Japan? Ano, G? Sige, walang problema. Pero gusto ko sana, sabi niya, pumasok muna ng kasa. O, di, try na natin. Patapangan lang, sige lang, subukan natin. If magkamali naman, di ba, nandito pa rin tayo sa Pilipinas. Di yun, nag-apply kami. Nag-absent kami na sa trabaho. Sa trabaho namin, walang leave eh. Hindi mo kami regular. Absent kami. Punta kami. Dati, ang Sanko, nandyan lang sa Baclaran. Pasay lang. Nandyan lang dati. Ngayon sila, nasa Libertad na.
Biyahe kami, nagkita kami. LRT. Lakad namin. Tapos apply kami. After namin mag-apply, alam mo nangyari. Kailangan pala magpa-picture. Kaya kailangan na ninyo dalayin yung mga requirements ninyo. Tapos after 1 week, tinawagan kami ni agency pagkatapos naming ipasa yung requirements. Sangko yan, mabilis yan. Sabi ni Sangko, pwede ba kayo mong magpa-interview? For interview tayo. Ang kailangan nila na tao is 45 katao. Sabi ko, ibig sabihin malaki yung chances natin mapasama dun. Pa-interview kami. Napasama agad kami. Alam mo yung ginamit kong technique? Ito. Panoorin nyo to. The best yan. Nandiyan yung mga sekreto natin kung paano tayo nakapunta ng Japan. So yun, mapunta na tayo sa kasunod. Sobrang dami ng kwento eh. Nagpa-medical kami. Alam mo na gastos ko. Hindi ko na matandaan. Basta mga nasa lagpas 2,000. Mga 2,000 pataas, parang ganun. Tapos yung iba, alam mo naman yung medical dyan sa atin, di ba? Merong pagtitripan, ibabagsak ka kahit hindi. Oops, issue. Di, yan, totoo yan guys, no? Kasi naranasan ko yan nung bumalik ako dito sa Japan. Sige, malipat na tayo. Alam mong ginawa ko nun, tanggap na kami. Tinawagan kami ng agency. Sir, pwede na po kayong mag-resign sa trabaho ninyo. Kasi next month, kailangan na po namin kayo dito for Nihongo. Nihongo, yung mag-aaral ka ng Nihongo. Magbebenkyo. Tapos, na problema ako nun. Alam mong nangyari? Sobrang pasalamat ko nun. 1 month pa yung palugit namin. 1 month pa. Sobrang pasalamat ko nung time na yun. May remaining akong month na inaantay na bonus. Hindi siya bonus incentive. Yan. May remaining month ako na inaantay na incentive. Tapos, yung time na yun, 1 month na lang. Talagang sobrang daming trabaho na pumasok. As in talagang kumota ako nun. 100% na kumota ako nun. Dahil din sa mga kasama ko sa Shell. Shell tayo taga Shell tayo. Hindi ko kinakahiya yan kasi dyan ako nagkaroon ng utak about sa mechanic. And syempre, sobrang pasalamat ko sa company na yun kasi yung bonus ko na inaantay, na pagsama-sama ko yan. And hindi lang siguro ako nakalikom ng 40 to 50 o 60k, parang ganun yung naipon ko dyan. Tapos i-plus pa natin yung mga tip natin, yung sa hangin, kasi meron akong alkansya doon yung kulay dilaw na yung lagay ng tangke ng crayon, ginawa kong alkansya yun. Hindi naman siya napuno. Yun nga yung ko doon, hindi siya napuno kasi kailangan ko rin talagang buksan kasi dumating ako sa time na kailangan ko talaga ng pera. And ito yung kailangan mong gawin. Pinakamahirap sa lahat is decision making. Sobrang hirap niyan. Decision making. Kasi alam mo, isipin mo yung sa akin 4 years na yung pinagtrabahuhan ko tas binitawan ko para sa Japan. Sa ibang company, 1 taon na lang, di ba? Meron ko na makukuha. Noon kasi wala. Kaya talagang grinag ko si Japan. And syempre, yung decision making, isipin mo munang mabuti para if natenga ba ako ng ilang buwan? Halimbawa, if natenga ba ako ng 5 months? May pera ba akong mahahawakan? May pera bang tutustos dun sa 5 months na yun? If ever na halimbawa, meron kang pamilya na sinusuportahan, if ever na meron kang anak na sinusuportahan, isipin mo muna yan. Kailangan mong mapagtali-tali yan bago ka mawala ng trabaho. Yan yung best side na dapat na gagawin mo. Kasi once na meron ka ng anak, siyempre kailangan dumede yan, kailangan mag-diaper yan. Kailangan ng masarap na pagkain yan kasi bata yan. Hindi naman yan matanda Hindi naman katulad natin, pwede na tayo sa asin. Yan yung reality na yan yung kailangan mong paghandaan. Pera.
At katulad nga dun sa sabi ko dun sa kapatid ko, sabi ko, te, nandito na ako sa Japan nun. Kaya, alam ko, lampas-lampasan yung salita ko na yun. Pero sabi ko sa kanya, te, mahirap magdesisyon pero isa lang yung bagay na sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mong i-pursue yung pangarap mo, meron kang isang bagay na kailangan mong bitawan. Na yan yung trabaho. Napakahirap magdesisyon. Napakahirap mawala ng trabaho sa Pilipinas, promise. Kaya kailangan mo talaga, if ever na wala ka pang ipon, gusto mo mag-Japan, humanap pa ng sponsor mo. Pwede yan, kamag-anak mo. Basta may mabait kang kamag-anak. Yung hindi ka babauin pagdating ng araw. And syempre, meron pang isang tip par. Once na nakapasok ka na sa agency, natanggap ka na, nakapagpa-medical ka na, nag-aaral ka na ng Nihongo. Si agency, si Sanko, alam ko nagpapautang yan eh. Nagpapautang yan si Sanko. Kasi yung mga kabats ko, dun sila umutang nung gipit na. Kasi nagkaroon kami ng problema that time. Yung 4 months na inaantay namin, tapos na kami ng Benkyo. Tapos na kami mag-aaral. Tapos, nagkaroon ng problema dito sa Japan. Which is, natenga kami. Narimin kami ng parang 6 to 7 months, parang ganun. Nag-aral pa kami na nag-aral. Pero hindi naman talaga tayo gumaling. Hindi naman tayo magaling sa Nihongo. Sabi nga, Nihongo, baka na nayot. Tapos yun, marami dun sa mga kabats ko, yung umutang kay Sanko. Si Sanko nagpapautang yan guys, promise. If ever nagipit na kipit kayo, pwede kayo umutang sa agency. Isang tip yan guys, no? Basta mabait kayo. Basta meron kayong kapasidad na pagkatiwalaan ni agency. Mabait yan si Sanko. Sanko pa. And last na par. Isa pa. Pag nasa pag-aaral ka na ng Nihongo, pakiusap ko lang sa'yo. Huwag kang absent. Huwag kang absent. Promise, mahihirapan ka. Bawat aral, bawat araw, bawat aral, i-treasure mo yan. Pagbutihan mo ng pag-aaral kasi alam mo, kung ano yung natutunan mo sa agency, siya yung dadali mo dito. Huwag mong gagayahin yung mga kasama mo. Huwag mong gagayahin yung mga kasama mo na hindi man nagpupusyo ng pagninihunggo. Mali. Kawawa ka pag naghiwa-hiwalay na kayo kasi kayo magkakasama kayo habang nag-aaral. Pero yung mundo dito sa Japan, hindi. Magkakahiwalay-hiwalay kayo. At sarili mo na lang yung hahawakan mo kung kaya mo talagang mag-Japan. Isa sa sasabihin ko sa'yo, ang Hapon, sobrang toxic. Sobrang nila, racist. Kaya if ever hindi mo kayang sumagot, kung mahina yung loob mo, wala, hindi ka magtagal par. Ito yung video na sasabihin ko sa'yo. Maraming mekaniko ang umaalis. Eto, yan. Panoorin mo yan. Isa pa yan. So yan guys, maraming salamat no. Hanggang dito na lang tong video na to. At sana nakatulong na naman to. If ever na nakatulong, palike naman. Share mo na din. Laking tulong sa akin yan par. Maraming salamat sa tanong mo ha. IPM